Sabado ginanap ang kauna-unahang Maginhawa Food Festival na bahagi ng pagdiriwang ng ika-75 anibersaryo o Diamond Jubilee ng Quezon City. Hello mga kapuso! Ako po si Betong the Foodie at welcome po sa kauna-unahang Maginhawa Food Fest kung saan iba't ibang resto at food stalls ang naghahain ng linamnam. Tara, samahan niyo ako at makitikim tayo. Let's go! Woo! Aba, sa gawing ito, may free taste ng inihaw na baboy. Masubukan nga! Go! Ang sarap, ate! Ang sarap! Sa kalye naglipa ng sari-saring food stalls tulad na lang ng shawarma at Pinoy sorbetes. Meron ding mga game booths na may enjoy. Mukhang swerte ako sa araw na to ha. Hello, Kuya. Wow, look at that, Kuya. What are you eating? Puttanesca. Wow, puttanesca. How do you spell that, puttanesca? We'll be right back. Sir, so what can you say about the festival? So far, so good. Kahit ang mga foreigner, enjoy na enjoy sa food fest na ito. What can you say about that? What did masarap. Wow, masarap. Yeah, in Japanese, how do you say masarap in Japanese? Uwishi. Yeah, uwishi. Yeah. Very organized and very diverse yung mga booths. Oo. So, masaya naman. Kaya popular ang Maginhawa kasi very diverse, eclectic, ibang-iba ang mga pagkain dito. Tulad na lang ng pulled pork adobo ni Chef Ching, imbes na kanin na, ipinaris niya ito sa all-time favorite ng mga Pinoy na pandesal with matching kesong puti. Patok rin dito ang makukulay nilang shakes. Ganon din ang kanilang kung pao chicken. Sa resto naman na ito, talagang natakam ako sa Pinoy food nila na binigyan ng twist. Wow, look at these. Ito naman ang tawag nilang chili tuyo spaghetti. Very Pinoy. Bukod sa Pinoy food, meron ding international cuisine na makikita dito tulad ng tempura at pork ramen. Ito naman ang snow cream na patok sa mga kabataan na gawa sa pinong-pinong yelo. Sa dami ng mga taong nakilahok dito sa Maginhawa Food Festival, aba, hindi may tatanggi na tayo mga Pinoy, talagang mahilig sa pagkain. Ako po ang inyong foodie na si Betong. Tara, kain pa. Cheers! Woo! Yay! Wow! Talaga naman tinagurian natin kalye sa harap ang Maginhawa Street dahil sa nagkarat na mga iba't ibang mga food establishments dito at hindi lamang mga basta-basta mga food establishments, napaka-unique at iba't iba talaga ang panlasa. Ang range napaka-lawak mula sa American hanggang sa Continental, hanggang sa Persian, Italian, mayroon din tayo syempre Filipino. Siyempre, hindi mawawala dyan ang lechon. Pinoy na Pinoy. Oo. Kapag katulad na lamang ito, kapuso, itong ating spread dito sa ating favorite na ang meron tayo dyan iba't ibang mga Filipino food dyan. At syempre yung lechon nila, lechon pugon. Ang kaiba nito sa pugon, niluluto ang lechon kaya may sa pugon syempre, kaya may kakaibang sarap yan, di ba? Di ba? Talaga smoky yung flavor niya dahil pugon eh, di ba? At syempre meron tayo lechon paksiw, crispy lechon sisig, lechon diniguan. Yung Sisig! Okay, ngayon, dahil nga mahilig ako mag-food crawl. Eto, let's crawl into that establishment. Right now, featuring steaks. Iba't ibang klase ng mga steak, burgers, American. Let's go, American! Kapuso, meron tayo dyan mga Philly cheesesteak. At interesting yung kanilang mga dessert in jars. Meron tayo silang drink nito, concoction na yan. In mason jars, meron syempre yung mga fries at iba't ibang klaseng pasta. At iba't ibang klase permutations ng kanilang mga burgers. Tingnan nyo naman yan, onion rings inside your burger, di ba? Why not? Double cheese o triple cheeseburgers, why not? Very good. At hindi lamang yan. You wanna go Persian? You can go Persian. Actually, dito sa Maginhawa, pag narito ako, lagi ako nakaka-encounter ng mga Persian food na yan. Katulad itong shawarma na yan. At kapag tinikman mo yan, merong lasang cinnamon. Matitikman mo talaga. Kakaiba yan. At iba-ibang klase ng mga version ng shawarma. Maaari mong i-pair with rice,
May pairing with rice, maaaring yan nakapita wrap. At syempre, stand alone, maaari mong kainin yan. Nang yun lamang, yung karne lamang. Yun ay in-order namin kanina ni Arn. Ngayon naman, Roasterific. Hello, ma'am. Kumusta po kayo, ma'am? Miss Valerie Chow, ang may-ari ng Roasterific. Na-encounter natin to. Na-encounter ko na itong inyong famous na herbalicious na lechon. Ano bang nilagay mo ng herbs dyan? Sir, bale, this is herbalicious lechon. Combination po siya ng cebu lechon tsaka bagnet. Bale, ito po yung mga ginagawa namin dito. Oh. Pili po siyang pork belly na may tamang taba at saka laman para manuot yung lasa. Minamarinate po namin siya overnight. Pagkaahon po, hinihiwaan po namin, nasisiksikan naman po namin ng secret herbs and spices. Ano yung secret herbs and spices? Pwede mo bang i-text sa akin yan? Sure, sir. Pagkatapos po, sir, tinutuhog po namin sa spits and then niro-rotisserie po namin sa oven for 4 to 5 hours. Slow fire po siya para ma-ensure po na malambot siya and then malutong po yung balat niya. Very good. Sa rotisserie natin ba? May rotisserie chicken, pwede rin rotisserie pork. Diba? Na-miss ko nga yan eh. Tagal tayo hindi nagkita. Okay. Mas healthier alternative po siya kaysa nasa bagnet. Healthier alternative kasi roasted po siya. Okay, hindi pinrito sa mantika. Okay po, pwede natin tikman yan. Kailangan tikman. Narito na ako eh. Talagang maginhawas, my favorite, my friend. Yan. Tikman natin ha. With herb. May special sauce. Okay. Okay. Excuse me po. Kailangan natin, would you help me ma'am? Pakibuhusan natin. Pakibuhos mo lang yan para, yan. Para kahit paano, hygienic tayo, okay? Oo nga. Namiss ko yan, ang sarap. Actually, kahit wala nung sauce, pwede, di ba? Perfect alternative po yan sa Pasko para po at least na-ensure niyang malutong siya. Okay, ma'am. Salamat po. Iba't ibang klase pa ng mga pagkain dito, binibida sa Maginhawa Street. Titikman natin yan. Ako pa. Back to studio.